Matapos ang pagsabog sa Hulo, isinailalim sa nationwide heightened alert ang PNP. Itinaas naman sa full alert ang Metro Manila at ARMM. Sa kabila nito, nanawagan ang mga otoridad sa publiko na huwag matakot o magpanik. Live mula sa Quezon City, may report si Mariz Umali. Mariz? Jessica, preemptive measure daw ang dahilan kung bakit ipinag-utos ni PNP Chief Director General Oscar Albayalde na isailalim ang buong Philippine National Police sa nationwide heightened alert kasunod nga ng pagsabog sa Hulo Cathedral kahapon. Hustisya naman ang panawagan ng mga naulilang mga pamilya ng mga biktima ng malagim na pagsabog. Labis ang hinagpis ng pamilya Herbolaryo matapos mabalita ang kabilang ang kanilang kaanak sa mga nasawi sa malagim na pagsabog sa Hulo Cathedral kahapon. Ang mas masakit, hindi nabuo ang labi ni Leo na nagsisimba lamang noon. Napuruhan at naputol ang braso niya. Ang kuya ko is family man Tsaka Sunday, suppose day off niya, every Sunday nakagawian na magsimba sa Mount Carmel Cathedral. Kaya parang nakakagigil, nakakagalit, nakakasama ng loob of all people. Kung may hinangin man sila sa gobyerno, bakit sa ganong paraan, di ba? 1997 pa nagtatrabaho sa isang construction equipment company si Leo at 7 taon nang nakabase sa Hulo. Hanggang Hunyo ngayong taon na lang dapat ang destino doon ni Leo. Pero imbis na muling makasama ng buong pamilya, bangkay na siyang babalik sa Maynila. Lagi niya rin sinasabi na delikado, kaya lang talagang andun po yung trabaho, andun po yung Kaya lang sa ngayon gusto ko lang na makita ko na sa gumawa. Sino ba pinapahirapan niyo, di ba? Yung mga nawawala ng pamilya. Yung mga bata na maghihirap. Hindi naman ganyan susadi na bigla siyang nawala, mabait naman, wala namang kalaban-laban. Akala ko ba nagkausap na peace na gano'n, di ba? Imagine, inside the church pa, sa simbahan na ang place ay supposed to be ay safety place yun. Sa kabila ng pagkasawi sa loob mismo ng simbahan, ito pa rin daw ang hindi malilimutan ng bunsong anak ni Leo na ginagawa nilang pamilya. Kaming apat pa yung nagsisimba. Mahal ko, Papa. Sa biglaan at walang saysay na pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay, hustisya ang sigaw ng bawat pamilyang nawalan. Pero sa gitna raw ng hinagpis, handa raw silang isakripisyo ang buhay ng mga mahal sa buhay, makamit lang daw ang panghabang buhay na kapayapaan. Kasunod ang kambal na pagsabog, naka-nationwide heightened alert ngayon ang PNP. Full alert naman sa ARMM at Metro Manila. Kanina nag-inspeksyon si NCRPO Chief Guillermo Eliazar sa NAIA Terminal 3 at Ayala MRT Station kung saan maraming tao. Bukod sa kahandaan ng private security guard, inalam niya kung may mga bomb-sniffing dogs na isa sa unang depensa laban sa pambobomba. Nilibot din niya ang ilang checkpoints sa Makati at Taguig papasok sa Central Business District. Tinaas natin from heightened alert to full alert itong status dito sa Metro Manila. Kahit wala pang real or imminent threat dito, yun nangyari kasi sa Hulo ay hindi natin pwede ipagwalang bahala. Sa ngayon, pararamihin ang mga nagbabantay na pulis sa mga malls, pati na sa malalaking simbahan gaya ng Quiapo at Baclaran. Binabalidate natin yung mga impormasyon na posibleng maging subject siya for terrorist attacks. Nasa high state of vigilance and readiness naman ang Philippine Coast Guard sa mga pantalan sa Luzon. Sa Metro Manila, asahan na raw na may random inspection hindi lang sa mga pasakay kundi pati sa mga kararating lang na pasahero. Pagka ganitong may nangyari, dapat double yung attitude na parang lagi kang may threat na iniisip para hindi ka manasutan. Naka-heightened alert naman sila sa Southern Philippines lalo na sa Southern Mindanao. Sa Pagadian City, bantay sarado ang lahat ng entry at exit points. Nagsagawa naman ng security briefing sa General Santos City. Naglagay rin ng mga CCTV sa checkpoints. Naghigpit din ang seguridad sa boundary ng Isulan, Tacurong City at Zamboanga City. Nanawagan naman ang mga otoridad sa publiko na huwag matakot o magpanik. Kung sakali, agad na itawag o i-text sa PNP hotline ang kahinahinalang bagay o tao sa paligid. Samantala, inutusan na ng Department of Justice ang National Bureau of Investigation na imbestigahan ang pambobomba sa Hulo.
Jessica, sa ngayon ay wala naman daw impormasyon ng posibleng spillover dito sa Metro Manila. Gayunpaman ay doble alerto na rin ang lahat ng mga security forces. Binigyan naman ng otoridad ang mga regional director na silang magdesisyon kung sa tingin nila ay kinakailangan pang itaas ang alert status sa kanilang lugar, depende sa sitwasyon. Jessica? Maris, ang nakasanayan kasi natin in the past, yung red alert, blue alert, white alert, etc. Ngayon lang, these days, no, meron ng heightened alert. For more clarification, paki-specify nga ano yung ibig sabihin niyang nationwide heightened alert. Actually, Jessica, kaya tayo nasanay dun sa mga red alert, blue alert, white alert kasi ito yung jargon na ginagamit ng military, no? Pero pagdating sa Philippine National Police, ang ginagamit ay yung heightened alert, full alert. Pag sinabing heightened alert, second lang siya dun sa full alert. Yung full alert talaga yung pinakamataas, yun yung parang red alert. Yung heightened alert, nakataas. Ibig sabihin, maigting yung security measures in place, matindi yung mga roadblocks and yung mga security checkpoints, yung mga oplan na isinasagawa, yung police visibility, and katulad nga ng sinabi ni Police Director Eliazar na kung umiikot din ba pati yung mga bomb sniffing dogs na talagang isa rin sa mga primary na talagang kailangan sa pagdetect ng mga bomba, no? So nandun na yon in place. Pero pag sinabing full alert, yun yung mas mataas pa. Kaya nga ang sinasabi ni Police Director Eliazar kanina, kahit na nationwide heightened alert, sa tingin niya sa Metro Manila, kailangan itaas pa rin sa full alert, bagamat wala naman daw impormasyon ng possible spillover. Mas maganda na rin daw yung talagang mas mahigpit pa yung seguridad, mas mabuti na yung mas handa kesa naman sa yung magiging lax or complacent, tapos baka malusutan. So, technically speaking, mahigpit yung seguridad, pero kumbaga, ang heightened alert ay pangalawa lamang sa full alert status, na pinakamataas na alert status na normally nilalagay ng Philippine National Police kapag talagang may nakikitang imminent or danger talaga or intelligence report dun sa lugar na yon, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali.